Mga kapatid, so gusto ko lang pong i-share tong testimony ng anak ni Dolphy na kung paano at ano nangyari sa kanya sa kulungan sa Munting Lupa, na sinasabi niya dito na bago siya dalhin papuntang Munting Lupa, ako'y nagsisimba, ako'y namamanata. Sabi ko kung talaga Rosaryo, nagsisimba at namamanata. Ngunit bakit kailangan daw niyang makulong ng habang buhay? At hindi raw talaga may iwasan na tumulo ang kanyang luha sapagkat napakahirap po sa Munting Lupa. Ngunit kahit nasa Munting Lupa ka na at may pera ka, magagawa mo pa rin pala ang mga ginagawa dito sa mundo, sa labas ng mundo. I mean na sabi niya, mula marijuana hanggang siya po ay meron sa kulungan, at babae pwede din po daw sa kulungan. And yung aking mga kinikwento, nahayag po sila, di ba, sa TV, sa radyo. Totoo po yun. Kaya doon sa mga kalalakihan na narito, huwag nyo na gawin basta may pera ka. Grabe, no? Yung mga nasa kulungan pa yung nagsusupply. Akala natin na safe na yung mga mahal natin sa buhay, ngunit hindi pa rin pala sapagkat merong nagsusupply basta may pera ka. And dumating yung time na talagang 2 linggong hindi siya natutulog dahil sa kanyang pagsashabu. And dumating din yung time na talagang hindi niya na kaya. Pagod na siya. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot, pag-inom at paninigarilyo. So pagsugal, parang alam mo, pinapatay mo na talaga yung katawan mo, di ba? And sa 2 linggong hindi siya nakakatulog, doon niya naisip ang Panginoon na tulungan na siya, na hindi niya na kaya, ayaw niya na yung ginagawa niya. Sa kakapanalangin niya, grabe si Lord, no? Gumagamit talaga siya ng mga pamamaraan upang siya ay ma-encounter natin. At nabuksan niya yun ng television na may nag-share ng word of God doon, at tumutuloy yung luha niya. At dahil sumabay siya sa panalangin, tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Siya ay na born again, or siya ay na born again ng God Holy Spirit, mga kapatid. At mula noon, natanggihan niya na yung mga makasalanang gawain. Dahil nung time na tinanggap niya ang Panginoon, andiyan kaagad si Satanas upang alukin siya ulit na magshabu. So, pamamagitan ng kanyang mga kakosa sa loob. At hindi siya nag-atumili na sabihin niyang tsaka na dahil ako ay naglalaba, diba? So, dun sa ganung pamamaraan na naiiwasan niya na yung paggamit hanggang sa tuloy-tuloy na siya ay makaiwas sa mga pinagbabawal na gamot. Grabe sa Lord, no? Kaya ang dami niyang mga testimony na nagba-viral ngayon kasi ngayon lang lumalabas yung kanyang mga video, diba? And sabi niya, umiiyak siya kasi nakita niya yung Biblia na yung magandang balita Biblia na nakapatong lang sa table niya, at sobrang alikabok na. Umiiyak siya kasi sabi niya, Lord, patawad po kasi hindi niya hinahawakan yung Biblia ngayon. And puro alikabok na. Kumuha daw siya ng sando niyang malinis at pinunasan yung Biblia. At sabi niya, Panginoon, wala akong alam sa iyong salita. Turuan mo ako ng tamang mababasa. At nabasa niya po ang Juan chapter 1 verse 12 na ang sabi po dito na subalit ang lahat na tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So akala niya anak na daw siya ng Diyos, yung pala hindi pa pala, sapagkat siya nga po ay lagi nagsisimula ng mga panahon na yun, mga nasa labas pa siya, namamanata pa, akala niya anak na siya ng Diyos, diba? Pero hindi pa po pala. Kailangan natin talaga tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, at kailangan po tayong ma-born again o mapanganak tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit, ng God Holy Spirit. Iba po yung
pinanganak tayo ng ating mga magulang at iba din po yung ipapanganak tayo muli sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito po yung spiritual natin na talagang magbabago tayo. Ito yung physical natin pero mababago na yung takbo ng ating buhay. Pag nag-repent tayo sa Panginoon na isusuko natin sa Kanya lahat ng ating mga nagawang kasalanan at tatalikudan mo na ang mga ginagawa mo at makukonviction ka every time na nakakagawa ka ng kasalanan. No, hindi mo masasabing kasalanan di ba? Yung nag-aalala ka, nag-aano ka, di ba? Yung saan napapasigaw ka, ano kagad yung conviction na, ay sorry po Lord, kasi napapasigaw ka, ganun, napapalakas yung boses mo, doon naku-conviction ka na kagad, kapatid. Hindi katulad noon na wala kang pakailam kung ikaw ay nakakapagmura nung hindi ka pa na born again ng banal na espiritu. Pero pag na born again ka na, pinanganak ka mula sa banal na espiritu, lahat ng kilos at ilalabas ng bibig mo mula sa pananalita, sa pananamit mo ay makukonviction ka pag alam mo sa sarili mo mali yung ginagawa mo. So, yun lang po mga kapatid. Panoodin niyo po yung kanyang mga testimony about sa Dolphy Junior testimony. Napakadami po. So, ingat mo lagi and God bless mga kapatid.